Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Doon ay walang maninirang tanga at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, magdirimdim ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mga kapatid, tuwing makikita natin ang imahe ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, pawisan, pasan ang mabigat na krus at nakaluhod sa bigat ng ating mga kasalanan. Ano po ba ang madalas nating ipinapanalangin sa Kanya? Karaniwan, lumalapit tayo kapag may mabigat tayong krus na pinapasan. Kapag may mga sakit ang sinumang mahal natin sa buhay. Minsan, kapag baon na tayo sa utang, walang trabaho o may matinding krisis sa pamilya. Hindi masama iyon. Si Jesus Nazareno ay Diyos na nakikiramay, nakikidalamhati, at nakikinig sa ating mga daing. Ngunit sa mabuting balita ngayon, binibigyan tayo ni Jesus ng isang paalala, nagigising sa malalim na kahulugan
ng ating pagiging tunay na deboto. Sabi ni Jesus, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Mga kapatid, bilang mga deboto, saan ba talaga nakatali ang ating mga puso? Ano ba ang itinuturing nating pinakamahalagang kayamanan natin sa ating buhay? Sabi ni Jesus Nazareno, ang kayamanan sa lupa, kinakain ng kalawang at maaaring nakawin ng magnanakaw. Kung isasali natin ito sa ating buhay ngayon, ang pera, ang posisyon, ang kasikatan, at maging material na kaginhawahan, panandalian lamang. Minsan, ang pagtakbo natin kay Jesus Nazareno ay para lang sa mga bagay na ito. Hinihingi natin na yumaman tayo, umasenso tayo, o makakuha ng material na bagay na gusto natin. Pero paalala ng Ebanghelyo, kung ang debosyon natin ay nakatali lang kung ano ang makukuha natin mula sa Diyos, napakababaw ng ating pananampalataya. Dahil kapag hindi ba ibinigay ang hinihiling natin, tatalikuran din natin ang ating Panginoon? Sino ba ang tunay na kayamanan ng isang tunay na deboto? Walang iba kung hindi si Jesus Nazareno mismo. Ang kaniyang pag-ibig, ang kaniyang kapatawaran, at ang kaniyang kaligtasan, ang kayamanan na kailanman hindi mananakaw, kayamanang hindi maluluma, at kayamanang hindi pwedeng nakawin. Pagmasdan po natin ang krus na pasan ni Jesus Nazareno. Ang krus na iyan naging bangko ng langit. Doon niya inipon ang lahat ng ating kapatawaran at grasya. Kapag nakayakap tayo sa paa ni Nazareno, kapag sumasama tayo sa prosesyon at nakikipagbunuan para lang mahawakan ng lubid, ang tunay na hinahanap ng ating kaluluwa, hindi lang milagro, kung hindi ang kaniyang presensya. Ang deboto ay hindi nagmamahal kay Jesus Nazareno dahil sa mga regalo niya. Minamahal niya si Jesus Nazareno dahil siya mismo ang pinakadakilang regalo ng Diyos Ama sa atin. Kaya maaari bang itaas ang kamay at ibigay ang pinakamalakas na palakpak? Kay Jesus Nazareno, ang pinakadakilang regalo sa atin ng Diyos Ama. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, magiging maliwanag ang buo mong katawan. Ano ang ibig sabihin ng malinaw na mata para sa isang deboto? Ito ay ang pagkakaroon ng tamang motibo at pananaw.
kung ang mata natin nakatitig lang sa sarili nating interes at luho, magiging madilim ang ating buhay. Magiging panatiko lamang tayo. Tayo ay maniniwala sa mga swerte o agimat. Ngunit kung ang mata natin nakatitig sa mukha ni Jesus Nazareno, makikita natin ang kaniyang mga halimbawa, ang kaniyang pagpapakumbaba, ang kaniyang pag-ibig na nag-alay ng buhay, ang kaniyang pagtitiis, ang maliwanag na mata ay nagpapabago ng buhay ng isang deboto. Hindi ka lang nagpupunas ng panyo sa kanya, kung hindi pinupunasan mo rin ang luha ng mga taong naghihirap sa buhay. Nagiging pagpapala ka rin para sa iba. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito, hilingin natin kay Jesus Nazareno na naway linisin niya ang ating mga puso at mata, na sa bawat pagkakataon nabibigkasin natin ang mga salitang Viva Poong Jesus Nazareno. Ang ibig sabihin nito sa kailaliman ng ating mga puso, ikaw, Jesus Nazareno, ang aking tanging kayamanan, sapagkat ikaw sapat na sa aking buhay. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.